O ano na? Ano na ang mga balitang kumakalat? O di ba? Sabi ko sa inyo eh. O di ba hindi tayo nagkamali ng pagdududa? O sabi ko naman sa inyo, di ba? Yung mga sabik na sabik. Yung mga sabik na sabik diyan na sumakabilang impyerno na yung mga pinagdarasal nyong mga matay. O biglan na buhay. Matagal pa yan. Matagal pa buhay niyan. Huwag kayo mag-alala. Oh, huwag kayong malungkot kasi kayo dasal kayo ng dasal, ayan tuloy. Oh, di ba lumabas bigla? Oh, ayun lang ang masama. Oh, paglabas niya, wala na, balik ulit sa flood control. Tain na yan. Na-pressure sila Oo, na-pressure sila mga bossing. Sabi ko naman sa inyo, patibong yan. Di ba? Binlag na natin nung nakaraan, patibong yan. Oh, kunyari, biglang biglang hindi sila papayag, nakakalat ang mga fake news. Hindi sila papayag na ganito, magsasampa sila ng demanda. O hindi ba? Totoo yung ating sinasabi sa inyo. Kalma lang kasi. Well, naiintindihan ko naman. Actually, it should be a wake-up call sa administrasyon. O hindi ba? Kumalat nung mga nakaraan. Ang bali-balita na ano na daw, na may malala daw sakit, may stage 4 cancer daw, mamamatay na daw, may mga balita pa namatay. Nasa St. Luke's daw, sa South Wing, West Wing, kung ano-ano pa, may room number pang ibinigay. Di ba? So sabi nga, pagkalat ng fake news. Sabi nila, kumakalat daw yung fake news. Hindi. Oo, ako ang nakikita ko ron, kung ako pamilya nung napapabalitang may cancer na stage 4. Tapos nakikita ko yung tao parang tuwan-tuwa pa, yung tao parang nagbubunyi, yung tao parang, alam mo yun, hindi siya hinahanap dahil namimiss siya. Hinahanap siya dahil kung totoong dedo na siya, baka sakaling mapalitan na siya. Alam mo yun? Hindi ba? Kaya galit na galit sila kasi ine-expect nila, sinubukan nila wag ka nga mawala ka nga ng saglit. Tingnan nga natin kung mamimiss ka. Pucha, hinahanap siya ng mga Pilipino. Yun nga lang, hinahanap siya para palitan. Hindi siya hinahanap dahil namimiss siya. Hindi siya hinahanap dahil maganda ang nagagawa niya sa bayang Pilipinas. Hindi siya hinahanap dahil siya ay importante sa Pilipinas. Hindi siya hinahanap dahil mahal siya ng mga Pilipino. Hinahanap siya kasi baka totoo yung balita na may malalang sakit nga, baka tumigil na sa paghinga, napagod na siguro. Hinahanap siya kasi nga gusto na siyang mawala. Sabi nga nila, nasan ba? Kung wala na, palitan na. Daming problema ng Pilipinas Oo, nawawala. Imaginin mo ilang araw nawala pagkatapos ng bakasyon, haba ng bakasyon, yung bakasyong grande. Ano yan? Nawawala ng matagal? Dapat pagka leader ka ng bayan, hindi ka nawawala ng matagal. Presidente ka ng isang buong 6 na taon dapat 6 na taong kang available. So kung halimbawa man, wala nga talagang sakit, nawawala ilang araw matapos ang linggo ng pagkabuhay, hindi pa nabubuhay. Panibagong linggo na naman ba? Halos 2 linggo na wala. Ano yan? Tapos pagka biglang umalis agad, hindi pa nagpapakita ng matagal. Umalis na naman, pumunta na naman daw sa Japan. Sarap buhay, hayahay. Ayop yan. Hindi ba kung ako pamilya ni presidente, napapabalita na may cancer siya imbis na kaawaan siya ng tao, magdasal lang mga tao. Hindi ba tinan mo si Pangulong Duterte nasa abroad, nasa may Hague. Kita mo tuloy-tuloy ang pagdadasal ng tao sa kanya. Tuloy-tuloy ang pagpunta ng mga tao diyan sa The Hague para makisamahan siya. 1 taon mahigit na siyang sinasamahan diyan Bagamat wala sila sa loob, nasa labas sila, makikita mo yung pagmamahal ng mga Pilipino sa mga Duterte at kay Pangulong Duterte. Araw-araw kapag may bumibisita dyan na Duterte, family Duterte dyan sa The Hague, araw-araw din nilang sinasalubong, araw-araw nilang tinatanong, kamusta na si tatay? Parang tinanong lang kahapon kamusta na si tatay, tapos ngayon kamusta ulit si tatay. Alam mo yun, hinahanap nila si Pangulong Duterte dahil miss na miss nila. Hinahanap nila si Pangulong Duterte dahil mahal na mahal nila. Hinahanap nila si Pangulong Duterte kasi napakagaling niya at naniniwala ang maraming Pilipino sa kanya. Dito kay Bongbong, mantakin mo, hinahanap siya. Nagbabaka sakali ang mga Pilipino na baka sakaling namatay na. Masasaktan ako kung ako anak, kung ako pamilya, masasaktan ako.
Kasi ibig sabihin, gustong-gusto na ng mga kababayan natin na talagang mawala na yan. Hindi na nila kayang antayin yung 2020. Akala ko ba magaling na presidente yan? Akala ko ba mahusay na pangulo yan? O bakit nagdadasal yung mga Pilipino at tila mo tuwan-tuwa pa yung mga Pilipino na nalaman na may sakit daw di umano? Hindi kumpirmado yan ha. Hindi natin makukumpirma yung sakit na yan hanggat hindi naglalabas ng medical bulletin yung grupo ni Pangulo. Hindi rin natin malalaman kung hindi addict yan, kung hindi maglalabas ng negative drug test result ang Pangulo. So lahat yan, spekulasyon. Oo, pero alam mo minsan, when people are speculating, alam nyo, pag ang tao ay nag-i-speculate, ibig sabihin, yun yung gusto nilang mangyari. Nako, baka patay na. Nako, may sakit daw. Nako, may ganyan. Alam mo yun yung excitement ng tao sa sobrang loko-loko ng presidente na yan. Sa sobrang walang nagawa yung presidente na yan, sa sobrang salot ng presidente na yan, mantakin mo ang mga tao, pinagdadasal, pinapanalangin na mamatay na siya. Napakasama mo ng tao para ipanalangin na mamatay ka. O kasi yung iba, sabi nila hindi, dapat mabuhay pa ng matagal yan para kung mamimirisi yan, yung yawa na yan. Kung makakarma yan, gusto namin mas matagal niyang paghirapan yung karma. Kaya lang, napakamatiisin ng tao Oo, willing silang gawin yan para lang talagang makapaghiganti sila. Di naman nila kayang ilagay ang batas sa mga kamay nila. Di naman nila kayang sugurin yan para gawa ng masama. Wala namang may capability at kapasidad sa mga Pilipino na gawin yan dahil nasa kanila kapangyarihan. Magrarally ka, i-disperse ka. O, di ba? O mag-aano ka, kokomentaryo ka, ididemanda ka. O, ganyan ang style nila ngayon. So ngayon, mga bossing, yung mga tao, instead of dumaan doon sa marangal na paraan para ireklamo ito, patalsikin ito, nagdadasal na lang sila. Alam mo, wala na silang hustisya sa lupa. Wala na silang hustisyang inaasahan sa lupa. Yung hustisya na hinihingi nila, shortcut na. Oo, talagang sa Panginoon na talaga kaagad yung kanilang hiling kasi alam nila, wala nang pagbabago yan. Hindi na yan magbabago, di na yan magtatrabaho ng maayos. Ang problema ng bayang Pilipinas, palaki ng palaki, palala ng palala. Dahil wala talagang sense of leadership yan. Oo, hindi yan tatay ng tahanan. Yan yung kumbaga, yan yung tatay ng tahanan na walang kakwenta-kwenta. Oo, may mga kilala kayong ganyang ama ng tahanan na habang naghihirap yung pamilya, nakikipag-inuman. Habang walang makain yung mga anak, walang baon, nagtotong eats pa. Nakikipagpustahan pa sa basketballan. Uuwi, lasing, maghahanap pa ng ulam. Tapos ang matindi, ang dami pang demand niyan. Tas outing ng outing pa yan. Kapag hiningan mo, galit pa. Ganyan yung ugali na sinasalamin ng Pangulo ng Pilipinas. O masaya pa ba tayo? Hindi na. Nakita mo naman yung tao, di ba? Nananalangin na mamatay siya na parang kalat na kalat sa social media na wala na daw kasi kesyo AI yung ganito, kesyo green screen, kesyo ganyan. Ako naman naniniwala, matagal ang buhay niyan kasi demonyo yan eh. Naniniwala ako sa kasabihan na ang masamang damo mamatagal mamatay. Hindi ito masamang damo. Hindi ito basta masamang damo lang. O yung masamang damo, nilagpasan niya ng milya-milya, mas malala siya sa masamang damo. Kaya naniniwala ako sa sobrang samang damo nito, baka umabot na mga 700 ang edad nito. Di ba? Oh, so kung ako malulungkot ako kung ako supporter ni Bongbong Marcos, talagang bubula ang bibig ko. O kita mo lumabas siya. O ano na ngayon mga DDS? Ano na ngayon? O buhay pa. O ano naman? O okay nga yun, nabuhay pa para araw-araw mabanatan pa rin namin siya Maganda nga yan, nabuhay pa 'di ba? Para malaman natin kung kaya niya bang solusyonan itong problema natin na alam naman nating hindi. Para araw-araw na nagpapa-interview na utal-utal, bubulol-bulol, di meron pa tayong i-content, 'di ba? Tuwan-tuwa nga kami. Ayaw pa namin mamatay yan. Mas gusto namin na na kompletuhin niya yung legasiya niya. Yung legasiya niya, 'di ba? Nakita niyo na nakaraan diyan sa may Supreme Court, lumabas yung dyan sa oral argument na sa lahat ng mga presidente, siya ang may pinakamaraming mga unprogrammed funds at program appropriations. Siya ang may pinakamaraming insertion sa loob lamang ng 3 taon. Sa loob lang ng 3 taon, lahat ng mga presidente na nagdaan, tinalo niya sa sobrang dami ng insertion. Paano nila ipaliliwanag yan? Tsaka kinabahan lang yan. Kinabahan lang yung mga loyalista kasi syempre pag wala na yung amo nila, wala na silang pagtatanggol, baka wala na silang bayad. Wala na silang sweldo. Yung mga kakarampot na mga
na mga barya-baryang sweldo nila ng mga patay gutom yung mga yan. Oo, kinabahan sila, mawawala na. Eh, nandiyan pa pala. O, di tuloy ang tuloy ang propaganda. Pero kayo mag-alala. Wala na yan. Oo, Diyos ko naman. Wala na yan. Ilang taon na lang. 2 taon na lang ang aantayin natin. Di pa kayo makapag-antay. Patience is a virtue. Oo, hindi ba? Maganda rin naman na mairaos niya itong hanggang 2028. Tapos, kung ano yung ginawa niya sa mga kababayan natin, kung ano yung ginawa niya sa mga tinrider niya, oo, na mga nakatulong sa kanya para mailuklok siya sa kapangyarihan, o malay mo, 10 ulit yung dadanasin niyang hirap, di ba? Okay lang yan. Huwag kayo masyadong malungkot, ayos yan. O, para at least makita natin at talagang maidiin pa. O, baka sakaling hindi pa sapat yung 4 na taon na pagpapakita niya ng kademonyohan niya, dagdagan niya pa ng 2. O, hindi ba di mas lalo tayong magagalit, mas lalo mag-aalab ang damdamin natin, o wala nang Marcos hanggang sa kadunuduluhan ng ninuno ng mga yan na pwedeng manalo sa national position. Diba? Sinabi ko naman sa inyo, patibong yan eh. Patibong yan. Ginagawa nila yan para mailihis. Mailihis mga bossing sa totoong issue ng bayan, which is yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pinag-uusapan na nga dyan sa Supreme Court. O nakikita ninyo, hindi ba tahimik sila kay Baligod? Bakit? Ang daming nilalabas ni Levy Baligod na mga videos. Noong una, picture lang, di ba? Ang yabang-yabang nila, kesyo ganito, yung date ganyan, putik yan. Naglabas si Levy Baligod ng mga videos na nagbibilang ng maleta, nagsasampa ng maleta sa helicopter, yung helicopter na yung may numero sa buntot, tapos ibinababa sa helicopter papunta sa isa mga armored vehicles. O, pera nyo yan. O, bakit hindi nyo binabalita? O, ayan. Alam nila kasi nalalabas na yan. Alam nila na matindi yung hawak at hindi nila, alam ninyo, for how many weeks, for how many months, sinusubukan nilang yan ahasin yung mga 18 Marines. Sinusubukan nila na yung mga yan, pasukin, i-penetrate, takutin yung pamilya para hindi na magsalita at hindi na tumistigo kasi pressured na si Ping Lacson. Hindi na makapagsalita si Ping Lacson ngayon, hindi na siya makapag-statement. Bakit? Eh kasi magi-statement ka, puro ka salita yung mga ebidensya ng ng 18 Marines, palakas ng palakas. O Diyos ko, gumagalaw na. Dati picture lang, ngayon kumikilos na. Sa susunod diyan, lalabas na yung mga text messages. Lalabas na yung mga recorded phone calls. Kasi lumalabas na yung mga audio recording nagsasalita si Zaldico. Tapos binibigyan ng instruction o nakikipagtalo doon sa Yusek na Bersamin. O, di ba? Marami pa yan kasi tinanong namin si Levy Baligod nung na-interview namin yan eh. Sabi namin, Sir Attorney Levy, yan lang ba yung hinahawakan nyo? Natawa siya eh. O siyempre, ipakikita mo muna yung pinakamahina mong bala. Kumbaga yung baby rocket, yun ang ipakikita mo. Tapos titingnan mo kung paano sila magre-react. O tapos kapag nag-react sila, maglalabas ka ulit, magre-react sila, maglalabas, palakas ng palakas. Dating 5-star lang yung paputok ni Levy Baligod, palakas na ng palakas hanggang sa nagiging atomic bomb na. Oh, yan ngayon yung gusto ng administrasyon na i-water down. Kaya kung ano-ano yung mga issue na nilalabas nila, kesyo maglalabas sila ng mga throwback pictures para i-bait kayo. Para talagang kumalat yung na nawawala na. O kita mo, kung totoo na buhay pa yan at totoo na hindi na ospital yan. O sino yung pinuntahan ng sandamukal na mga pulis dyan sa St. Luke's nung nakaraan? Sino yun? Sinong pinakamakapangyarihan sa Pilipinas ang kayang magpapunta ng sandamukal na mga pulis dyan sa St. Luke's? Wala namang kriminal dyan. O hindi ba? Doon ka magtataka. O dyan mo makikita na talagang ginagawa nila ito para malihis ang inyong mga atensyon. Kaya lang, na-pressure na din sila. Bakit? Na-pressure na sila kasi yung mga tao talagang sila na mismo yung mga nag-iimbestiga yung nasabi na sa St. Luke's may nagpunta kagad ng mga vlogger sa St. Luke's, may nagpunta sa St. Luke's dyan sa may BGC. Talagang hinahanap nila kung buhay pa talaga. O hindi ba? Ngayon sa sobrang lala na ng sitwasyon, ano yung mga sumunod na ginagawa ng administrasyon? Putang ina, si Boying tuloy. Si John Vic Rimulya, muntik na daw mahuli si Atong ang anak ng tinapay. Hindi mo nahuli, pinagyayabang mo. Bobo ka, pinagyayabang mo yan. Okay man sana kung nahuli namin. Nahuli na namin. Ayan, pwede nang ipagyabang. Pero putragis yan, muntik mo lang mahuli, pinagyabang mo na. Tapos ngayon meron pa silang pautot na Oplan Galugad.
Oh, may Oplan Galugad silang pautot na bawal na daw yung ganito, bawal na yung ganyan, bawal na yung ganyan. Tapos nagpupunta sila sa mga iski-iskinita para maghanap ng mga mahuhuli nila. Bakit? Bakit kayo pumupunta sa iskinita? Pupunta lang kayo diyan sa Congress, ang dami nyong mahuhuli diyan. Pakikinggan nyo lang yung sinasabi ng 18 Marines, ang dami nyong mahuhuli diyan. Bakit kailangan nyo pa magpunta sa mga iskinita? Hindi ba? Tapos sabi nila, hindi daw yan anti-poor. Paano hindi anti-poor yan kung di ba kayo mga gago? Pumupunta kayo sa mga iskinita, may mayaman ba nakatira sa iskinita? Kung hindi anti-poor yan, dapat sa Forbes Park, sa Ayala Alabang, nagkakandak din kayo ng Oplan Galugad. Tarantado pala kayo so ano yan, patibong lang nila yan, mga bossing. Ako naniniwala, nung una pa sinabi ko na sa inyo yan. Tayo, sa social media, di tayo nagpo-post nang nagbibigay tayo nagre-react. May nakita tayong ganun. Ako kasi, para sa akin pagpatay, patay. Kung patay yan. Wala na magagawa. Sabi ko nga, hindi nila kayang itago yan kung totoong patay yan. Hindi nila kayang itago, hindi nila kayang hanapan ng yan. Hindi nila kayang hanapan ng double yan sa loob ng mahabang panahon. Saglit lang, mabibisto at mabibisto yan kung totoong patay yan. Pero ako, I believe, hindi pa patay yan. Masamanda mo yan. Matagal mamatayan, tsaka gagawin nila ang lahat para mapahaba buhay niyan. Maniwala kayo. Gagawin nila lahat para mapahaba ang buhay niyan. Kasi kapag ngayon namatay yan, before 2028, yari, automatic si Inday Sara ang presidente natin. At iniiwasan nila yun. Di bali nang mamatay yan sa 2029, wag lang ngayong 2026, 2027. Kasi automatic, pag nangyari yan, si Inday Sara ang presidente, yari. Pag naging presidente si Inday Sara, puta, maniwala kayo. Maniwala kayo, mauubos talaga lahat ng masasamang loob sa Pilipinas. Mas matindi yan kaysa kay Pangulong Duterte. So ano na natin yan, move on na tayo diyan. Sa inaasar na nga asar yung mga yung mga taga-kabilang bakod na fake news. Hindi naman fake news yun. Wala naman nagsabing patay na hindi ba? Ang sinabi nila baka patay na, mukhang patay na kasi hindi na nagpapakita. Pero hindi natin sure kung hanggang kailan buhay yan. Kaya kayong mga nagbubunyi na buhay yan, siguraduhin nyo na aabot ng 2028 yan. Kasi napakasaklap kung hindi umabot ng 2028 yan, mahihirap pa naman kayo. Wala kayong pamasahe papunta sa ibang bansa para magtago kayo. Paano na? Hindi naman kayo pwedeng maging Duterte supporter. Kasi markado kayong lahat, bababuyin kayo. So okay na yun. Wag nyo na masyadong iniisip yun mga bossing, yung mga na yan, yung mga cancer. Focus tayo sa totoong issue ng pamahalaan natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tuloy.